pwede tayo na mag-share tayo ng experience natin about sa pag-aalaga ng hayop. Wait lang, sandali lang. Ano ba yung mga hayop na naalagaan nyo ngayon? Ayun, sa akin, 3 pusa, 1 aso. Ikaw? Pusa, aso, tigisa. Sa akin, aso na lang. Dati may pusa. Aso, namatay yung pusa. Sa akin, manok at saka aso. Okay. Pwede ba mag-share tayo ng experience natin about sa pag-aalaga ng hayop? Ikaw, kuya, di ba si Axie? Ay, si Teddy, kami yung nilagaan niya nung puta ko siya. Ano? Nung... Ba't may kulubot? Ano? Yung sa aso ko naman, si Teddy, nahirapan din kaming alagaan kasi nung po tayo, pinapakawalan namin yung sa loob ng bahay, tapos pag-alagala lang siya sa loob ng bahay. Tapos pag hinahanap namin, minsan natatagpuan namin sa ilalim ng sopa, tapos minsan katabi niya pa yung Hindi, okay lang yun. katabi Sige, niya pa yung tumawa ka. tae niya, tapos ayun, nahirapan kami linisin yun kasi mabaho, tapos ang tagal matanggal lang. Yung kay Axie. Yung kay Axie naman, yung bago pa si Axie, meron kami isang pusa. Ang pangalan naman ni Genius. Tapos, nahirapan din kami doon kasi tumatayo din sa loob ng bahay. Kasi dahil siguro takot doon sa, pusang malaki sa labas na laging umakaway sa kanya. Kaya, nung siya, lagi siya inaaway. Naglayas, tapos di na namin natagpuan. Tapos, nag-alaga kami ng bago pusa. Tapos, ayun na yung pusa namin, si Axie. Yung sa akin naman, yung experience ko sa pagdating sa pag-aalaga ng hayop. Back then, mga bata pa siguro ako nun. Mga 11 years old ako nun. Nagkaroon ako ng pinakaunang alaga namin sa bahay. Binigay sa amin ng tita ko. Kasi hindi na kayang alagaan. Ako nagpabaya ako eh. Kaya namatay. Dahil dun sa pinakain kong isda na galing sa kanal. Yung hindi naman sa hindi dun sa kanal na hindi sa kanal na madumi. Pero dun sa malinis, yung agusan ng dam. Yung malapit sa dam. Sa patuban niya. Sa patubig. So ayun. Namatay siya dahil sa kapabayaan ko. Ikaw na, anong mati-share mo sa akin? Ako naman, pag meron kami dating alaga pusa doon, tsaka aso. Kaso yung pusa kasi, isa lang yung inampon lang, si Mingay. Nabuto mo ba yun? Si Mingay. Kaso, bakulit siya, malandi, ilang beses nagkaanak. Napika sila ate. Di ba pwedeng ikapon yung mga ganun? Like kapag 1 year old, maganda daw best age pag kinakapon yung pusa, babae or lalaki, 1 year old. Madalas siya kunyari ilang buwan lang, tapos di naman niya papadedein yung pusa. So kinukulong lang siya sa bahay, binilan siya ng kulungan nila ate. Tapos naman, pag pinapakain sila, inaaway niya lagi yung mga anak niya. Si tita, lolo ko siya, napikon siya kasi ang kulit niya. Tinapon niya, pinakawalan niya. Kayo parang nililigaw, gano'n? Oo, niligaw niya. Saan niligaw? Malayo naman. Hindi, doon lang sa may yun sa may farm, malapit sa pataas. Okay. Yung sa taas ng biyabo. Doon, niligaw niya doon. Kasi hindi na bumalik, hindi na nakauwi. Ikaw, Duran. May share kong experience sa inyo. Doon sa Dati manok. talaga. Mamaya sa manok. Dati talaga, di talaga ako mahilig sa hayop. Pero, kasi naisip ko, baka marumi sila, ganun. Delikado sa kalusugan. Lalo na pag nagkaroon ka ng sugat galing sa kanila. Baka may infection, ganun. Pero yung sinabi sa akin ni mama, yung mga hayop pala, kaibigan pala talaga ng tao. Tulad ng ng aso. 'Di ba karamihan sa mga celebrity ngayon may mga alagang aso.
Kasi ayun talaga yung comfort na kinakailangan ng tao na hindi makuha sa kasama or sa kaibigan nila, sa pamilya. Kaya nag-aalaga sila ng hayop para malalagaan. Tapos nag-search ako, ano ba yung benefit na makukuha ko sa pag-aalaga ng aso. Marami palang benefit doon. Example na dyan yung sa mental. Ayun nga, sinabi ko, kakaroon tayo ng comfort, lalo na pag may hinaharap tayong problema. Then, bibigyan rin tayo ng peace niyan. Tatal-tawalan tayo. Grabe. Tatawal, may paglaro sa atin. Then, ayun, na-realize ko na nagsimula na ako mag-alaga ng aso sa tuta. Mahirap mag-alaga ng tuta eh. Kasi una sa lahat, kailangan mo ng oras sa kanya. Kasi yung aso, pares rin yan sa tao. Kumbaga na-depress rin sila pag wala silang kalaro, ganun. Nababalitaan nyo ba yun? Oo. Namamatay sila kasi, ayun, kulang sila sa time. Kumbaga nasusulok lang sila, walang ginagawa. Namamatay sila sa kalungkutan. Yes. Pag Tama yun. May ganun din kaming aso. Then ayun, higit sa lahat yung pagkain. Alam natin na yung pagkain ng aso, lalo na pag mahal natin yung aso, syempre bibigyan natin ng ng mamahaling pagkain yun. Mga dog food, abot ata ng 1,000, 1,000 plus, gano'n. And then, ayun, kailangan na igala-gala mo rin. Mahirap na pag may trabaho ka tapos yung aso mo naka-steady lang sa bahay niya, di ba? Baka ma-depress yun. Kaya kailangan talaga sa pag-aalaga ng hayop, that may time ka, igagala mo siya. Pwede kayo mag-banding, maglaro, ganon. Tatahulan ko, tahulan mo rin. Ganon. So, ayun, sa nutrients rin, sa mga kailangan ng ng hayop ng nutrients sa pang-araw-araw, syempre, para masigla lagi. Ay talaga yung yung mahirap na part, yung kailangan mong gawin yung lahat yun para lang mag-alaga ng aso. Kasi di naman tatagal sa yung aso. Di naman tatagal sa yung alaga mo kung hindi mo alagaan na mabuti. Then, ayun na naman yung experience ko. Yung sa pusa ko nga namatay si Yumi. Maganda experience ko sa kanya. Kasi one time, nagkaroon ng lindol. Tapos, tulog na tulog ako nun. Like, hindi talaga ako nagigising. Kasi sobrang sarap ng tulog ko. Sobrang pagod din galing sa school. Sakto lang pasok ng Friday. Kinabukas sa Sabado. Yun nga. Lumilindol. Tapos yung pusa ko, ginigising ako. Hindi ako gumigising. Ginigising ako ng pusa ko. Yung pala lumilindol na. Tapos ayun, hindi niya talaga ako iniwan nun sa bahay kasi ako lang mag-isa nun sa bahay natutulog. hindi niya ako iniwan nun sa bahay. Like, humiga pa siya dun sa may ibabaw ng ulo ko. Tapos yung ginising ako ng lola ko kasi lumilindol daw. Yun nga, na super thankful talaga kami dun sa pusa namin si Yumi. Kasi swerte siya sa amin eh. Tsaka hindi niya talaga kami pinapabayaan yung pusa na yun. Lalo na pag may sakit. Di ba pag yung mga pusa, pag may sakit yung tao sa bahay, nalapitan nila. Kasi nihigop daw nila yung sakit. Yung ganun. parang nakakuha. Oo. Nalilipat sa atin. Kaya thankful kami. Pero din kasi pag nagkakasakit yun, grabe din eh. Kaya pag nagkakasakit, Dapat ready ka pa nagkasakit siya. Oo. Kaya nga, pag nagkakasakit yun, natataranta kami kasi yun nga, palagi siya nagsusuka pag nagkakasakit. Tapos yun na pala yung huling niya, hindi ko alam. Sayang. Nanghinayang yung lola ko dun. Sayang daw yung pusa. Mahirap din kasi mag-alaga ng hayop. Kasi yung kaso din namin, may sakit na pero buhay pa naman siya. Nagkasakit lang siya nung medyo malaki naman na siya. Tapos, nahirapan kami kasi hindi na namin makontrol yung pagsuka niya, yung pagkain niya sa loob ng bahay, gano'n. Kaya, nung pinagamot na namin, hindi ko lang alam kung magkano nagastos namin. Pero,
pinagamot namin siya. May sakit daw siya na parvo. Pero, ayun, Ano? parvo. Parbo? Pero gumaling naman siya. Anong gamot yung inano niya? Hindi ko rin alam. Sa silid. Pero sobrang ano, Pero tinuturukan namin siya. Meron kami ng pag-boost. Stage. Oo, yun. Tapos injection na namin siya ng gamot. Tapos minsan nga nakakagat pa kami. Pero hindi naman yung malalim. Parang Yung parang ganun lang. buti Sobrang hindi nahawaan yung iba yung hayop. Kasi Ayun yung parbo, malala yun. mm, Buti hindi nahawaan yung bakit Si kumakas. ayun nga. Si Hindi. Axie hindi naman nalapit yun kay Teddy. sobrang lungkot na pinag-uusapan natin pati ang langit sa mga sabay. Kaya Ano nga dun eh. eh. Wala eh, namamatay mga ano natin. Sa last part tayo, ano ba yung may ano ba yung tawag doon? Ma-advise mo sa mga mag-aalaga pa ng hayop. Ayun, sa mga mag-aalaga ng aso, pusa, mga magiging fur parents, dapat talaga binibigyan natin sila ng time kahit gaano pa tayo ka-busy. Lagi talaga natin dapat sila focusan. Lalo na pag, minsan kasi yung hayop, pag nakakaramdam sila na parang wala na silang time, wala na tayong time sa kanila, nagpapalambing yan sila bigla. Pag ganun, kailangan talaga natin lambingin laruin. Kasi kapag kunyari, hindi na natin pinapansin, maglalayas yan bigla eh. Naglalayas. Kasi may damdamin din yung hayop. Dapat talaga Nasasaktan din sila. mag-invest tayo ng Oo. oras para sa kanila. Kasi kapag sinabing mag-alaga ng hayop, para ka na rin nag-anak. Naglaga lang na. Kasi responsibilidad din eh. Kailangan mong pakainin, lilinisin mo araw-araw, papaliguan mo. Tapos, mo din, kakausapin mo rin, ganyan. Ayun. Ako, yung mga masasabi ko sa mga mag-aalaga pa lang ng aso, pusa, or kahit ano pang hayop na pwedeng maalagaan. Kailangan handa kasi mahirap din kapag hindi ka handa. For example, kapag yung kailangan nila na makakain tapos wala kang pera para pambili ng makakain nila, gano'n. Parang possible na magkasakit sila kapag yung pinakain mo sa kanila is yung mga tira-tira yan. Oo. Dapat dapat talaga i-invest tayo sa mga Sa pagkain. Di ba sa Facebook, hindi nyo nakita yun yung aso namatay kasi puro buto yung pinapakain sa kanya. Akala natin is buto parang pamuti dun sa aso. Hindi pala talaga. Hindi, Kailangan in pala terms talaga of pagpapahaba ng pagpapaganda ng ngipin ng aso. Kailangan talaga nila yun. Pero yung Hindi kasi siya Pero yung hindi totally dapat buto siya eh. talaga Alam mo yung dapat sungay ng kalabaw or baka, yun yung pinapakain nila para doon. Yung buto kasi, pwede naman siya. Kaso wag yung matatalim na part. Yung Oo. malalambot lang. Hindi, at saka hindi palaging buto dati mapakain kasi masama din talaga. Like minsan lang siya. minsan lang. Mga pinapakain talaga dapat mga kanin, ganun. Tapos Dog dog, food. food. Dog food. Magkano lang din naman dog food? Pwede lang naman din kilo-kilo. nun. Tsaka meron mga mura naman na bibilan ka naman dun sa kanto-kanto lang na mura na dog food or kahit ano pang treats. Tapos yung vitamins nila. Yung din. Vitamins din nila. Yung parang pampagana pag hindi magana kumain. Ilalagay mo sa Oo. pagkain para mas lalo ka na. Lalo na pag sipunin yung pusa. Kailangan din yun. Pag palaging nagkakasakit. So, ayun nga, sabi natin kanina, pwede ba magbigay ka ng advice sa mga mag-aalaga pa ng hayop? Yun nga, katulad ng sabi nila, kailangan natin magbigay ng time. Kasi sobrang importante nun sa hayop kasi parang kailangan natin mag-invest. Tsaka parang naging talaga tayo nagkaroon ng anak. Kasi kailangan talaga natin sila alagaan, paliguan, bilan ng pagkain. Then, for me kasi, kung mag-aalaga ulit ako ng hayop, gusto ko yung financially na stable na talaga. Kasi sobrang dami natin kailangan. Tsaka, ang sarap sa feeling pag nabibili natin lahat ng kailangan ng mga pet natin. Ka naman, dahil nasabi niyo na lahat, sabihin ko na lang, galingan niyo na lang. Galingan niyo pag-aalaga. Ayun lang. Oo. Ayun. So, dami natin natutunan guys, no? Kaya Pwede ba nga eh. pulakpak tayo? Yes.